Ano pagkakaiba ngayon? Nung alipin sa gigilid, alipin na mamahay, sa updated, ang tawag namin dun is, nakalimutan ko yung term eh. Basta parang dinamitan na slaves. Sumunod sa zombie. Anong difference ng tatlo? It's all the same. And as I see, lahat sa inyo, I don't see zombie. I don't see slaves. All I see a person. A person na naging victim ng social conditioning na sinadya tayong sabihan, hanggang ito lang kaya mo. Hanggang ito lang pwedeng gawin mo. Hindi mo na pwede, huwag ka na mangarap. Second factor na nagdadagdag sa maraming tao maging mahirap. Tingin nyo, sinong pwedeng humula? The second, number one, school. Number two, parents, pwede rin po pero meron pang isa, maliban sa parents. Okay. Nasabi niyo yung kanina, kaya lang pangatlo ko yon. Yung number two is media. Ang dami pong palabas na walang kakwenta-kwenta. Nanonood ka ng PBB. Anong meron doon? Aabangan mo yung mga buhay-buhay nila. Anong meron doon sa'yo? Tuwan-tuwa ka manood. Scripted naman lahat yon. Tapos sometimes kung anong gusto nilang pasikatin, yun ang papasikatin doon. Meron dating member ng PBB, member ng AIM na galing PBB. Kung anong gusto nila maging ugali mo, yun ipapalabas nila. Gusto maging masama ka, mataray ka, yun ang gagawin nila. Gusto maging mabait ka, yun. Willing-willing tayo manood noon. Anong nadadagdag sa buhay mo? Soaps opera. Soap opera. Di ba? Imbis hindi ka madrama, nagiging madrama ka sa papanood noon. Tama, nananahimik kayo, maganda gising mo, nanood ka, mamamatay yung bida, nalungkot ka tuloy. Imagine, tuwan-tuwa kang ginaganon mo sarili mo, imbis wala kang problema, magdadala ka ng problema ng... Guys, maliban sa media, ano pang tinutulong sa media? Kinokontrol. May pag-uusapan po tayong isang pinaka-famous person. Marcos. President Ferdinand Marcos. Pag sinabing Marcos, anong papasok sa isip ninyo? Diktador. Masamang presidente. Napaka-worst na president. But pag-usapan po natin facts. Ferdinand Marcos, siya po ang gumawa, siya mga project niya, ang Philippine Heart Center, Philippine Lung Center, Philippine Folk Art Theaters, ang dami po. Siya rin naman po ang nagpagawa ng National Road, San Juanico Bridge. Nung si Marcos pa po ang presidente that time, ang dollar is 2:1. 2 pesos is equivalent to $1. Nung si Marcos pa po ang presidente, Asia is the top second most powerful at mayaman na country nung panahon niya. Pagsama-samahin mo yung lahat ng nagawang projects nung mga sumunod na presidente, Cory Aquino, Fidel B. Ramos, President Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, at Pinoy. I-combine mo lahat, ni wala pa po sa 1/4 ng nagawa niya. Question. Kung talagang mabuting presidente si Marcos, bakit nagkaroon ng EDSA revolution at napaka-successful? Sometimes guys, even you're a good guy, pag napagkampi-kampihan ka, look at President Estrada. Tinira niya na tinira yung Camp Abu Bakar. Meron isang nakialam, kaya siya napatalsik. Hindi naman dahil sa ginawa niya sa wedding, lahat naman ng presidente nakikinabang doon. Now, again, balik tayo kay Marcos. Okay? Imaginein mo, sabi sa akin, EDSA revolution, paano naging successful? Take note, if you're going to analyze, only 2% of the population of Philippines ang pumunta sa EDSA. At karamihan pa doon, hindi po nila alam bakit sila nandun. May mga nag-oosyoso, may mga magnanakaw, may mga nagbebenta ng kung ano-ano. At take note, maraming estudyante nandun. Bakit kayo nandun? Sabi po kasi ni teacher, pumunta daw kami. Anong laban ng isang estudyante? Pag sinabihan ka ng teacher, class, walang pasok. Di ang saya niya, walang pasok. EDSA daw tayo nandun. Tinanong yung mga madre, bakit kayo nandito? Anong sabi? Utos po kasi sa amin ni Cardinal Sin. Para po sa amin, ang utos ni Cardinal Sin, parang utos ng God. Kaya sila nandoon. Bakit walang nangyaring patayan? Isa lang ang pinaka-importante doon. Sabi ni Marcos sa lahat niyang tauhan, walang magpapaputok.
Imagine niyo yan. In-explain ba sa atin yan sa history books? Sinabi ba? No. Just like if you're familiar kay President Libya, Gaddafi, pangit na presidente, again diktador. But if you're going to research yung nangyari before sa country niya, ang country niya po, ang education is libre. Pag nagpakasal kayo ng asawa niyo, automatic bibigyan kayo ng kapital para sa negosyo niyo. At take note, alam mo, mag-aaral ka sa ibang bansa, sila ang sasagot. Pupunta ka ng ibang bansa, libre lahat. Question again, bakit ganon? Ito na lang, palaruin nyo lang sa isip ninyo. Kung ang ine-export ba ng Libya is food supplement, mushroom, do you think gigirahin sila? Ano bang ine-export nila? Anong ine-export ngayon ng Iran? Ano ngayon ang mangyari na pinagpaplano ulit? Iraq, meron daw nuclear weapons. May natagpuan? Wala. Mampatay ka ng isa, murder. Mampatay ka ng maramihan buong country, hindi na murder. Ano yun? Patriotism. Imagine. Just imagine, yung ba talaga ang mundo? No. Nasadya lang tayo na pag pinalabas na dito, totoo na yan. Pag sinabing Mindanao, nakakatakot. Don't you know, one of the safest place is in Davao City. Pinakamalinis, pinakamaganda. Sabi nga, may biro pag ang Muslim nang patay, may nangyari, terorista na. Pero pag ibang tao, hindi. Grabing racial discrimination natin. But sana guys, let's start right now. Pag pumunta ka, do you think kayo iba sa akin? Do you think na iba tayo? Of course not. Pwede mo bang sabihin yung left arm mo, magkaiba sa right arm mo? No. Ang makikita mo, one whole body, right? Lumabas ka ng moon, makikita mo, one whole earth. Hindi ko po nakita yung Muslim, hindi ko po nakita yung Buddhist, hindi ko po nakita ang Filipino, hindi ko po nakita ang Amerika. Ang nakita ko lang isang one whole earth. Then hindi po natin kailangan magkanya-kanya. Kailangan po natin magkaisa. Kailangan po natin magising po tayo sa katotohanan na marami pong ginawa sadyang nilalagay sa atin para makontrol po tayo. Maliban sa media, ano pang tingin yung iba? Parents, ano pa? Ito, site example, gaano kagaling mag-control to. Would you imagine ang tubig bibilhin? Nagkaroon ng news. May isang tao na tagpuang patay sa supply ng tubig. After nun, nagkaroon ng amoeba outbreak, cholera outbreak, ang daming sakit. Biglang, tan-tanan, merong hero. Sino? Si dispenser. Pansinin mo lahat tayo ngayon, binibili mo ng tubig. Tinakot ka muna ng tinakot. Anong nakadrawing sa tubig na binibili mo? Fountain. Magandang lugar. Hindi naman galing yun dun Tap water pa rin galing yung biniinom mo. Do you see paano tayo nakakontrol? Kasi we're so fanatic about this. We don't, again, analyze. We just follow things kasi ginagawa ng karamihan, sinusunod ng karamihan. Now, it's about time to start again. Number 3. Guess. Again, kung meron po mga politiko po dito, hindi ko po tinutukoy yung person, ang tinutukoy ko po mismo yung sistema. Government, anong pinaka one cause ng tao hindi nagsusumikap? Anong binabalik sa'yo niyan? Umasa ka na lang, nayayaman ka dahil sa tama mo sa numero? Don't you know na mas mataas yung rate na masagasaan kapag pauwi mo galing sa pagtaya ng loto kaysa manalo ka sa loto? Actually, meron yung isang survey na mas mataas yung chance mong tamaan ka ng kidlat kaysa manalo ka sa loto. And take note, after winning in the loto, anong matututunan mo? Wala din. And mauubos mo rin yung pera mo in the long run. If you want to become rich, huwag mong dayain. Huwag ka mo dito. Marami nga akong tanong pagdating sa mga batas natin sometimes.
Masama ang droga kaya bawal, nagkokos siya